At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ayan, ay bago po tayo magsimula, reminder lang po na re-up itong mapapanood ninyo. So patungkol nga ito sa kung bakit nasasabi na etong si Joy Boy ay isang buccaneer. So ayan, kung napanood nyo na itong video natin dati ay pwede nyo nang skip syempre itong video natin. Pero kung trip nyo pa rin panoorin to, ay ayan guys, maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin. So yun lang naman at ulit, ay wag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga natin yan sisimulan sa pagkukwento ng tatay ni Kuma sa kanya patungkol sa legendaring hero na si Nika. At dun nga sa nakalipas na chapter ay sinabi ng tatay ni Kuma na for generations ay ipinapasa na itong alamat ni Nika sa lahat ng mga buccaneers. Pero may konting conflict nga raw dito at ito ay makikita dito naman sa usapan na nangyari sa mga 5 elders natin during pa sa mga nakalipas na chapter. So dito ay sinasabi nga ng mga 5 elders na di ba nga yung tunay na pangalan ng Gomu Gomu no na Devil Fruit ay iniba na o inerase na matagal na panahon na yung nakakalipas. At kahit nga sa kanila legend ng araw yun eh. Pero kahit ganun pa man rin yung nangyari ay makikita nga dito sa side o sa lahi ng mga buccaneers ay nagpapatuloy pa nga rin yung kwento patungkol sa alamat nga ng legendaring hero na si Nika. So alam naman natin na yung Gomu Gomu ng prutas, ang tunay na pangalan nga nun ay Hito Hito no Mi Model Nika. At so now, since binura na nga sa history yung pangalang Nika na yan, ang tanong ay bakit dito sa mga buccaneers ay tuloy-tuloy pa rin yung alamat nga patungkol ni Nika. So kaya nga dahil dyan ay pinaniniwalaan ngayon na si Nika at etong si Joy Boy ay iisa. At maliban pa nga dyan, pinaniniwalaan din na etong si Joy Boy ay nanggaling dyan mismo sa lahi ng mga buccaneers. So nangyari nga ganito, yung mga descendants neto ni Joy Boy o ni Nika ay ikinukwento nga nila yung alamat ni Nika sa mga kalahi nila ng mga buccaneers. At nagpasa-pasa na nga yan o nagtuloy-tuloy na yan for generations. So kaya nga kahit binura na ng world government yung pangalang Nika sa history ay nagpapatuloy pa rin yung alamat ni Nika dito sa mga buccaneers. So kaya nga pinaniniwalaan na etong si Joy Boy at saka si Nika ay iisa nga lang yan at dito yan nagmula sa lahi ng mga buccaneers. Pero maliban pa dyan, ang isa pang basihan kung bakit sinasabi na etong si Joy Boy dyan ang galing sa mga buccaneers ay dahil naman dito nga yan sa malaking straw hat na nga na to na nakikita nga natin. So dito ay diba ang tanong, bakit nga ang laki ng straw hat na to? Kaya nga marami nagsasabi na si Joy Boy higante nga raw yan at dito yan nagmula sa lahi ng mga higante. Pero balikan nga muna natin itong panel na to na kung saan ay eto nga si Imusama ay binabantayan at malapit siya dito sa malaking straw hat na to. At so dito ay kung papansinin, itong straw hat na to ay talagang malaki yan para doon nga sa normal size ng isang tao. Pero hindi ang ganong kalaki para magkasya dito sa sukat nga ng ulo ng mga higante. So ibig sabihin ay medyo mas maliit itong sukat ng straw hat na to para nga dito sa mga higante. So medyo alanganin yung laki o yung sukat nga ng straw hat na to ibig sabihin. At so now, kung hindi yan kasya dito sa mga higante ay kanino magkakasya yan? At so dito na nga papasok etong lahi ng mga buccaneers ngayon. At so now, etong mga buccaneers ay hindi nga sila ganong kasing laki ng mga giants. Mas maliit yan sa mga higante. Pero mas malaki sila ng di hamak kumpara doon nga sa normal size ng isang normal na tao. So going back dito sa malaking straw hat na to ay talagang nakakalito to dati kasi nga hindi naman siya ganong kalakihan nga para magkasya doon sa mga higante. Pero mas malaki pa rin yan dito nga sa mga normal size na tao. But then, ay since na ipinakilala na nga inintroduce na itong mga buccaneers na to at eto, yung size nila ay alanganin nga rin. Mas maliit yan kumpara sa mga higante pero mas malaki sa mga normal size na tao. Kaya pinaniniwalaan nga na etong si Joy Boy o itong straw hat na to ay nanggaling yan sa mga lahi ng buccaneers. So may point naman kasi nga kung pagbabasihan lang naman ay yung height o yung size ng mga
Buccaneers ay parang fit na fit etong Straw Hat na to sa kanila. Pero maliban pa dyan, yung isa pang dahilan o yung basihan kung bakit sinasabi na Buccaneer etong si Joy Boy ay dahil naman dito yan kay Saturn. Sa sinabi niya kay Jewel Riboni na meron ngang crime na kinumit o nakumit etong mga Buccaneers na to. At sinasabi nga matinding crime yung nakumit ng mga Buccaneers na yan. At ngayon ay pinaniniwalaan na yung sinasabing matinding crime neto ni Saturn, yun ay dahil sa etong si Joy Boy nga ay nanggaling sa lahi ng mga Buccaneers. At alam naman natin na napaka-absurd ng world government na to. Yung malaman nga lang nila na connected ka dyan nga kay Joy Boy o kay Nika, talagang huhulihin ka na ng mga yan How much more pa kung sa'yo galing o sa Buccaneer mismo galing etong si Joy Boy. Talagang napakalaking crime niyan para dito nga sa world government. So ang ibig sabihin lang niyan, kapag may dugong Buccaneer ka ay napakalaking crime na yan, napakalala na yan para sa world government. Kasi nga sa lahi nyo nang galing kadugo mo ay ang si Joy Boy na talagang mortal na kalaban ng world government. At so now ay puntahan naman natin yung isa pang karakter na pinagsosospetsahan na isa nga ring Buccaneer. At yan naman ay walang iba kundi eto na nga si Blackbeard. So marami o yung iba ay sinasabi na etong si Blackbeard mataas-taas yung possibility niyan na isa nga rin daw siyang Buccaneer. At ang pinagbasihan kung bakit nga raw Buccaneer etong si Blackbeard, yun naman ay dahil dito sa base character neto ni Blackbeard. So eto nga yung pinagmulan o yung pinagbasihan sa pag-create nga ng character neto ni Blackbeard. At dito makikita Blackbeard Buccaneer. At etong pirata na to, kung di ang nagkakamali, yan nga si Edward D. Teach. So far, ito yung pinagbabasihan kung bakit sinasabi na baka etong si Blackbeard ay isa nga rin yung Buccaneer. Since na yung pinagbasihan nga ng karakter ni Blackbeard ay eto, Buccaneer nga rin daw. At yung isa pang tinitignan dyan ay yung sa height nga neto ni Blackbeard, yung sa kanyang physical ganyan. Kasi nga, kung titignan ay etong si Blackbeard, talagang medyo malaki-laki siya kumpara nga sa normal size o normal height ng isang tao. So kung ako lang naman ay possible naman yan, baka nga may dugong Buccaneer etong si Blackbeard. Kasi nga, kung pagbabasihan lang naman na etong kanyang size, etong kanyang height. Pero di pa rin ako ganun ka-inclined dyan. Parang mas gusto ko pa yung sinasabi nila na mas kamukha pa nga ni Blackbeard yung tatay ni Kuma kumpara o kaysa dyan kay Kuma. But anyways, ay so far eto nga yung mga pinagbabasihan kung bakit sinasabi na etong si Blackbeard isang Buccaneer. At so yan, na-share nga po kalimutan mag-iwan ng like at pakifollow na rin guys itong si Facebook nga natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section natin. At ayun, ay abang-abang lang para sa mga spoilers natin. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nila lahat at kita-kits tayo ulit.